Magandang araw po sa inyo mga ka-Chamberlain. Kamusta po kayo? Bali ngayon, sasagot po tayo ng ilang katanungan na pinadadala po sa atin ng mga ka-Chamberlain natin, yung mga tumatawag, yung mga nagte-text, tapos yung mga nagpapadala po ng mensahe dahil breeding season nga po ngayon dito sa atin. So tinatanong nila karamihan po paano daw po ba yung tamang paghahanda ng breeding materials nila bago yung proper na pagbe-breed. So ayan yung pag-uusapan natin mga ka-Chamberlain. Mga ka-Chamberlain, silipin nyo po yung isang hen dito na ready to breed na. Papakita ko po sa inyo. Ito po example lang po na isa sa mga kinondisyon namin para sa breeding. Makikita nyo po kompleto yung balahibo, makinis, pulang-pula na yung mukha niya. Unang ginawa namin dito, first 3 days na nag-light bacterial flushing po kami sa kanya. 3 days na nag-antibiotic. Water soluble lang yung ginamit namin. So yung 4th day, wala na siyang antibiotic. So hindi na kailangan yung 3 days lang buong maghapon. Sinunod na namin sa pang-5 araw yung deworming. Tapos nag-delouse na rin kami sa kanya. Tapos nagbibigay na rin kami ng vitamin B complex injectable weekly. So inulit lang namin yung deworming nito after 2 weeks para yung mga naiwang itlog naiwang itlog ng mga bulati na pinurga natin na after 10 to 2 weeks is bulati na naman. So kailangan mag-deworm tayo ulit. Nag-delouse. So ito ready to breed na po ito. Halos 1 month din po inabot. Bali may nagtanong din na ka-Chamberlain natin kung ang proseso daw po ba ng pagkukondisyon ng babae is pareho lang po sa mga tandang na gagamitin sa breeding. Yes, pareho lang po. 2 deworm, 2 delouse, tapos weekly lang po yung pagbibigay natin ng vitamin B complex. Tapos syempre sa babae, nag-i-start na po tayo na magbigay sa kanila ng breeder pellet. So ganun lang po kasimple, mga 1 month lang po yung paghahanda. Nakapagbigay na tayo ng at least 4 times na vitamin B complex. Kasi weekly po ako nagbibigay niyan hanggang sa breeding proper. Magmula conditioning para sa paghahanda sa kanila sa pagbe-breed. Once a week po yung pagbibigay ko. So tuloy-tuloy po yan hanggang sa buong panahon po ng pagbe-breed, yung vitamin B complex natin. So pareho lang po yung proseso ng paghahanda. Ito, nasa breeding program din natin sila, kaya lang mapapansin po ninyo yung buntot niya hindi pa po masyadong tapos. So mga nasa 80% pa po yan. Kailangan 100% po talaga para masabi natin na ready to breed sila. Maganda na yung balahibo nila talaga. Kasi yung mga dulo-dulo pa po medyo sariwa pa. So hintayin natin to na matapos. So ito meron po ako ipapakita na pair. May nagtanong din po kasi sa akin na maganda yung katawan nung tandang niya umpisa nung breeding.
Tapos habang tumatagal, napapansin niya medyo nagbabawas ang katawan. Tinanong ko siya kung paano diskarte yung ginagawa niya kapag nagpapakain siya. Isinasabay daw po niya sa mga babae. So ibig sabihin, alam niyo naman karamihan sa mga tandang natin, pagka may kasama silang mga hen, may kasama silang mga pulet, kadalasan pinapauna po nila o pinagbibigyan nilang kumain yung mga kasama nilang mga pulet and hen. So ang ginagawa, konti lang po nakakain niya o halos hindi siya nakakakain. So yung ganong proseso, talaga pong magbabawas po ng katawan yung manok natin. Ang tamang gawin po doon, every time na magpapakain po tayo, aalisin po natin yung tandang. Ihiwalay po muna natin sila, ilalagay natin sila sa kulungan o sa 3x3 kung saan pwede silang nakasolo. Solo po natin yung bibigyan ng pagkain, mag-isa lang po siya sa 3x3. Doon sa ganong proseso po, nakakakain po ng husto yung tandang, hindi po siya, wala po siyang mga iniintinding mga inahin na pinapauna niya. Yun po, pagka po magpapakain na po tayo ng mga breeders, tanggalin na po natin yung tandang natin, isolo po natin sila ng lagayan para po makakain po sila ng tama. Dalawang deworm, dalawang dilaws, weekly yung vitamin B complex. Siyempre, bago tayo mag-deworm, may 3 days na light bacterial flushing po tayo sa kanila para masiguro natin na talagang malinis po yung sistema ng mga gagamitin natin mga breeders. So dito mga ka-Chamberlain, meron tayong mga ilang pullets na hinahanda. Nasa conditioning proper pa po sila bago sila pumasok sa breeding. So ito mga 2 weeks pa po ito bago mai-breed. Hinahanda po natin mabuti para siyempre maging malakas yung katawan nila, mas maging healthy, tumaas yung immune system nila, mas marami silang i-produce na quality na mga itlog, makakapal ang shell, magaganda yung sukat. Kaya po natin nire-ready yung mga inahin natin sa bago pumasok ng breeding season. So ganyan lang, kaya natin hinahanda yan para lumakas ang katawan nila, mas maganda yung mga itlog na mai-produce nila. Siyempre mas healthy yung mga magiging sisiw po nila. So ito mga 10 piraso pa po ito. Additional dun sa mga gagamitin natin ngayong breeding season dito sa atin. May nagtanong pa na isang ka-Chamberlain natin. Ka-Chamberlain, nangitlog po yung inahin. 4 na beses lang po tapos suminto na po siya. May mga pagkakataon po talaga ka-Chamberlain na yung isang hen o pullet na mag-iitlog po yan ng 4, 5, bigla po silang ihinto. Ayun po yung mga naunang na-develop po dun sa loob nila, sa sistema po nila na mas naunang lumaki, mas naunang mag-mature. So ayun yung mga unang itlog na nailalabas po nila tapos biglang ihinto yan ng 10 hanggang 2 weeks. Kasi po nagde-develop pa po yung mga itlog na nandun sa loob ng sistema nila. So hihintayin lang po natin yun. Pag umitlog naman po yun, tuloy-tuloy na po yan. Hindi na po yun agad-agad ihinto. So makakapag-ipon po kayo ng mga itlog nila.
So ayan mga katsambalay, ganun lang po kasimple yung ginagawa kong conditioning dito para sa mga breeding materials natin. Nagla-light bacterial flushing po muna ako, water soluble yung ginagamit namin dito. 3 days, dire-diretso lang po yan buong maghapon. Tapos sa 5th day, dun po ako nagde-deworm. Tandaan lang po ninyo, at least 2 deworm, 2 dilaws, tapos weekly na po yung pagbibigay sa kanila ng vitamin B complex na injectable. Tapos sa pagkain naman, yung mga breeder pellet. Tapos kung may magtatanong po, ano po magandang vitamin sa kanila, yung syempre abot kaya natin, yung tamang-tama sa budget natin. Pili po kayo yung mataas po na vitamins na merong mataas na vitamin A, vitamin D, vitamin E. Yung sama-sama po yun, yung ADE. Maganda po sa mga breeders po yun. Sa pagbibigay naman mga katsambalay nung vitamin na mataas sa A, mataas sa D, mataas sa vitamin E, ang pagbibigay po niyan sa buong panahon. Yung buong panahon po ng pagpapalahi natin, magbibigay po tayo niyan everyday. Ako po ginagawa ko Monday hanggang Friday. Tapos Sabado, Linggo, plain water na po. Iba pa rin kasi pagka nakakatikim po yung mga alaga natin o yung mga breeding materials natin ng plain water. So Monday to Friday, yung vitamin A, D, E. Tapos Saturday, Sunday, plain water lang po. Sana po magsilbing gabay po ninyo itong mga napag-usapan po natin. Gusto ko rin magpasalamat sa lahat po ng mga katsambalay natin na nagpadala ng question. Sana po maging gabay po ninyo itong mga nabanggit ko. Gusto ko po munang magpasalamat sa lahat po ng nakapanood po nito. Maraming salamat po sa inyo. Kung nagustuhan nyo po yung video, paki-like po. Kung di pa po kayo nakasubscribe, sana po makapag-subscribe po kayo. Sa mga subscriber ko naman po, sa mga katsambalay natin dito sa channel natin, dito sa bahay natin, maraming salamat po sa inyo mga katsambalay. Hanggang dito na lang po muna. Ingat po tayo palagi. God bless po.